ito naman po ang good news. Kahit na wala tayong milyonaryo, bilyonaryo na magulang, meron tayong isang Diyos Ama na makapangyarihan. Amen? Anong sabi ng ating Panginoon? Ask and you shall receive. Humingi kayo, ipagkakaloob. Ano ba ang hindi ibibigay sa inyo ng Diyos Ama na mabuti, na makakapagpabuti sa inyo? Wala. Ano ang sikreto para ipagkaloob ng Diyos ang ating mga hinihingi? Mga kapatid, huwag kang humingi ng kakaunti. Hihingi ka na rin sa makapangyarihan na Diyos. Humingi ka na ng marami. Humingi ka na ng malaki. Humingi ka na ng isang milagro sa Panginoon. Hindi po nahihirapan ang Diyos pag tayo ay humihingi ng kahindik-hindik, ng nakakabigla, ng isang milagro sa Kanya. Ang mga panalangin na napapansin ng Diyos ay ang mga panalangin ng mga taong humihingi ng imposible. Amen? Dahil tandaan natin ang ating Diyos, isang Diyos ng imposible. When you ask God for the impossible, it means that you are trusting the power of God. Amen? Narinig nyo naman po kung paano magdasal si Maria. Ano ang kanyang pinahayag? Mga imposibleng bagay. Anong magagawa ng Diyos? Ang mga hari ay ibababa niya sa mga trono nila, ang mga mayayaman ay papaalisin na walang dala. Napaka-imposible. Ang mga gutom ay bubusugin, ang mga nasa baba ay itataas niya. Sino makakagawa nito kung hindi ang Diyos? Mga kapatid, iniinsulto natin ang Diyos pag humihingi tayo lang ng kakaunti at ordinaryo, pangkaraniwan sa Kanya. Dahil higit pa dyan ang kaya niyang gawin. Bakit tayo nahihiya na humiling sa Kanya? Anong gusto nating sabihin na hindi niya kayang gawin? Ang imposible. When you pray, pray boldly. Pray with courage to God. Huwag kang mag-alinlangan. Lakasan mo ang loob mo sa pagdarasal sa Diyos. Your prayers are your destiny. The prayers that you say is your future. Ask for little, you receive little. Ask for big things, you receive big things. Amen? Napakarami po sa atin pag nagdarasal. Sinasabi lang, Panginoon, gawin mong okay lang kami. Pag naririnig ng Diyos ang ganyan na panalangin, gusto niya sabihin sa atin, yan lang? Marami sa atin pag nagdarasal, sinasabi, Panginoon, basta't masaya lang kami. Yan lang? Yung iba sinasabi na, Panginoon, basta't healthy lang kami. Yun lang? Higit pa ang kayang gawin ng Diyos. Hihingi ka na rin, lubos-lubusin mo na. Amen? My dear friends, pray extraordinarily so that God can give you extraordinary graces. Ano po ang ordinaryong dasal? Yung sinasabi nating, Panginoon, sana makabayad na ako ng utang. Panginoon, sana bigyan mo ko ng pera. Hindi po. Sabihin nyo, extraordinaryong panalangin. Panginoon, pag nabayaran ng utang ko, pati yung utang ng aking mga kapatid, kamag-anak at kapitbahay, babayaran ko din. Yun yung extraordinaryong dasal. Ordinaryong dasal lang yung, Panginoon, sana gumaling ako. Sabihin mo, isang extraordinaryong dasal, Panginoon, pag gumaling ako, tutulong din ako sa ibang may sakit. Alam niyo po ba, yan yung milagro na nangyayari doon sa Lourdes, France. Makikita mo yung mga ibang matatanda tumutulong sa ibang may sakit. Galing din sila sa sakit. Sila ay gumawa ng panata sa Diyos. Kung sila ay lalakas, tutulong sila sa mga ibang may sakit para lumapit, makapunta doon sa groto ng ating mahal na ina. At nangyayari. It is a miracle because of an extraordinary prayer. Alam ko isang milagro pag nagbago ang isang tao. But it is just an ordinary prayer when you say, Lord, sana magbago na yung asawa ko, sana magbago na yung mga anak ko. Sabihin mo, Panginoon, pag nagbago sila, kaming lahat magsaserve kami sa simbahan.
mag-graduate na tayo sa ordinaryong dasal, mas napapansin ng Diyos ang extraordinaryong dasal. Alam niyo naman po, palagi ko naman sineshare sa inyo, kinekwento, hindi naman po kami mayaman. Nung po nag-aaral ako, nakakatapos po ako sa pag-aaral taon-taon dahil lang po sa utang. Kaya po, nung nag-aaral ako, ang dasal ko, Panginoon, pag natapos po ako sa pag-aaral, gusto ko rin pong tumulong sa mga ibang nag-aaral na walang pang matrikula. Dahil alam ko po kung gaano po kahirap yung nag-aaral kang wala kang pambayad. Alam ko po yung hirap na nag-aaral ka, nakikita mo yung mga magulang mo, namumroblema, naghahanap ng pera. Kaya sabi ko, kung magkakaroon ng milagro na ako'y matapos sa pag-aaral, makapagpare, tutulong din ako. And God granted my prayer. Sinagot po ng Diyos ang aking dasal. Kaya nga po, utang na loob ko sa Diyos. Nung pari na ako, bata-bata akong pare, doon po sa mga donation na natatanggap ko, kumuha po ako ng 2 scholar. Binibigyan ko po sila ng allowance nila, monthly. 10 years na po akong pari ngayon. Mula po doon sa 2 inumpisang kong pinag-aral, nag-graduate. Ngayon po, hindi pa rin tayo tumitigil sa pagtulong. 28 na po yung ating mga tinutulungan ngayon na scholar. At ngayon po, we are spending 56,000 a month para bigyan po ng allowance yung ating mga scholar. Could you imagine that? Saan ko po kinukuha yon? Saan natin kinukuha yung pera para pantulong? Kahit po sa provincial government, kahit po sa munisipyo, hindi po nagbibigay ng 56,000 a month sa mga scholar niya. Nagbibigay po, tumutulong sa mga scholar ng gobyerno, minsan once a year, twice a year. Ang parokya lang po natin ang nakakatulong monthly dito po sa mga pinag-aaral natin. Saan ang gagaling? Only through the grace of God. Nangyayari yan because we are praying for miracles every day. We are praying miracles from God. How do you pray? Suriin nyo yung inyong pagdarasal. Magdasal ka ng ordinaryo, makakatanggap ka ng ordinaryo. Amen? Pero magdasal ka ng extraordinaryo, hindi pangkaraniwan, milagro, makakatanggap ka ng sobra-sobrang grasya mula sa Diyos. You must believe in order to receive. Tingnan natin, suriin natin yung ating paniniwala. Dahil tandaan niyo po, ang binibigay ng Diyos sa iyo ay hindi lang yung iyong gusto. Ang talagang binibigay ng Diyos sa iyo ay yung pinaniniwalaan mong tatanggapin mo sa Kanya. Pwede naman kasi yung dasal ka ng dasal, hingi ka ng hingi, pero meron kang pagdududa sa iyong puso. Matatanggap mo ba ang grasya ng Diyos? Kung babalikan niyo po mga kwento sa Biblia, anong sinasabi ng Panginoon? Naniniwala ka ba? Pagkatapos siyang pagalingin, pagkatapos siyang ibigay yung request, dasal ng tao, anong sinasabi ng Panginoon? Natanggap mo ang iyong paniniwala. What you receive is what you believe. Mula sa iyong pagtitiwala ang iyong tinanggap. Nagpapagaling ang Diyos. Anong tinitignan niya? Yung paniniwala, yung tiwala, yung pananampalataya ng tao. Kaya nga pagdating po sa pagdarasal, hindi ganoon kahalaga yung ating mga salita. Kaya nga, sinasabi din ng Diyos, hindi mo naman kailangan gumamit ng maraming mga salita pag ikaw ay nagdarasal. Ang tinitignan ng Diyos sa atin pag tayo nagdarasal ay ang ating puso. Kung ano ang iyong pinaniniwalaan, yan ang iyong tatanggapin. Ang pagpapala ay nag-uumpisa sa iyong paniniwala. Amen? Pag ang isang bata, isang estudyante, sinasabi niya sa exam, quiz, ang hirap naman. Sa tingin niyo po ba magiging magaan yung kanyang exam? Hindi po, di ba? Kaya po pag sinasabi niyo, mahirap lang ako, sa tingin niyo po ba yayaman ng taong yun, aasenso siya? Hindi. Meron din mga ibang matatanda, may sakit, sinasabi, kawawa ako. Nagse-self-pity, nagpapaawa effect sa iba. Pero anong mararanasan ng taong yon? Gagaling ba siya? Lalakas ba siya? Hindi. Meron pong isa nag-message sa akin. Sabi,
Father, ang bigat ng buhay, gusto ko na magpakamatay. Paano siya magkakaroon ng panibagong buhay? Sinasabi niya, ang bigat-bigat ng buhay. Nag-uumpisa ang ating karanasan, nagkakaroon tayo ng realidad. Saan? Sa ating paniniwala. Ang mga Pariseo, ang mga Hudyo, hindi naniwala sa ating Panginoon. Pero sinasabi niya sa kanila, meron na nga nauna sa akin si San Juan. Tinuro na ako. Kung hindi man kayo maniwala sa Kanya, maniwala kayo sa mga ginagawa ko. May ginagawa ang Diyos. Pero bakit hindi natin ito makita? Bakit hindi tayo maniwala may ginagawa ang Diyos? Kasi nauuna pa ang ating pagdududa. Kahit na magdasal ka ng magdasal, pero pagkatapos ng iyong pananalangin, pag sinabi mong, hindi naman bibigay ng Diyos, wala talaga. Yan ang nagiging hadlang sa pagpasok ng grasya, bendisyon at pagpapala ng Diyos sa iyong buhay. Amen? Tandaan niyo po ito, na ang pananalangin ay parang pag-o-order lang. Sanay po kayong nagsha-Shopee, sanay po kayong bumibili sa Lazada. Pag mayroon ka napili na gusto mo, pinindot mo buy, purchase. Darating po ba yung binili nyo? Opo, hindi po. Opo. Sanay po kayong bumibili sa tindahan, sa restaurant, sa karinderya. Pag nakita mo yung ulam, minudo. Sinabi mo, gusto ko ng minudo. Ibibigay po ba sa'yo, minudo o asado? Minudo. Bakit pagdating po sa pag-o-order, pagbibili? Pag meron kang sinabi, naniniwala ka darating. Amen? Pero pagdating sa Diyos, bakit meron pa tayong pagdududa? Kasi ang problema natin, masyado tayong nagtitiwala sa ating mga mata. Naniniwala lang tayo doon sa ating mga nakikita. Pero mga kapatid, hindi naman ibig sabihin yung nakikita mo totoo. Amen? Halimbawa na lang po ako. Dami po dyan nanonood sa TV. Sinasabi po, pag nakita kong personal, Father, ang bata nyo lang po pala? Bakit po sa TV ang tanda-tanda nyo? Yung iba po, Father, bakit po sa TV ang taba-taba nyo? Sa personal po pala, hindi naman kayo ganong kataba. Parang ang pangit ko po yata sa TV, no? Pero, pag nakita mo ba, yun na, totoo na? Di ba hindi? At kadalasan, yung hindi mo nakikita, yun yung pinakatotoo. Naniniwala ka lang ba dahil nakikita mo? Mga kapatid, merong mga bagay na kahit na hindi natin nakikita, totoo. Halimbawa po, paano nyo alam meron kayong utak? Alam niyo po ba may utak kayo? Yes or no? O bakit alam niyo, nakita niyo na? Hindi pa. O bakit ka naniniwala na may utak ka? Hindi mo pa naman nakita. Kasi alam mo yung epekto ng pagkakaroon ng utak. Hindi ibig sabihin na maniniwala ka dahil nakita mo. Mga kapatid, kahit na hindi natin nakikita, maniwala tayo, totoo, may ginagawa ang Diyos. At kung maniniwala ka, diyan ka lang pagpapalain ng Panginoon. 3 bagay kailangan nating tandaan tungkol sa Diyos. Na ang Diyos ay mabait, ang Diyos ay mabuti, ang Diyos ay mapagmahal. Amen? Wag na wag mo sasabihin ng Diyos masama. Dahil kahit na meron kang nararanasan na masama sa iyong buhay, alaunan sa iyong kinabukasan, yan ay mas nakakabuti sa iyo. Paniwalaan mo ang Diyos ay mabait, ang Diyos ay mabuti, ang Diyos ay mapagmahal, at tatanggapin mo ang kanyang kabutihan, ang kanyang pagmamahal, ang kanyang pagpapala. Nag-uumpisa lahat yan sa iyong paniniwala.